Hindi nila kayang talunin si VP Sara sa patas na labanan, whether sa impeachment or sa eleksyon. Kaya ginagawa nila, inaabuso nila yung poder nila dyan sa House Justice Committee para siraan na lang si VP Sara, gawa ng kwento, para makakuha ng siguro simpatya ng ibang tao na maniwala na itong si VP Sara masamang tao, corrupt, para pahinain siya sa 2028 at tuluyang ma-disqualify for 2028. Actually, hindi ko pa nababasa yung buong petisyon, pero base lang sa observation ko doon sa Justice Committee hearings na napapanood natin, tingin ko malakas kasi yung ginagawa ngayon ng Justice Committee, naghahanap sila ng ebidensya. Ngayon pa lang, dito sa hearing stage ng Justice Committee. So nangangahulugan na yung mga complaint, walang laman na ebidensya. So hindi dapat ganon kasi yung proseso eh. Dapat nauuna yung ebidensya bago nila susuriin kung kompleto ba ito or sapat na ba ito para matransmit sa Senate. Inaabuso nila yung proseso, kaya tingin ko malakas yung petisyon sa Supreme Court. Inabuso niya yung proseso, iniyurakan niya yung mga karapatan ni VP Sara. So alangan namang magpaapi yan. Opo. Attorney, linawin ko muna, kasama ho ba kayo doon sa mga legal counsel ni VP Sara Duterte doon sa petisyon na inihain sa Korte Suprema kaugnay nga ng impeachment laban sa kanya? Hindi po tayo kasama doon, hindi po tayo kasama sa impeachment defense team. Currently, ang trabaho natin para kay VP Sara ay itong complaint lamang versus Ramil Madriaga. Opo. Attorney, komento ho ninyo, reaction ho ninyo, gaano ho ba kalakas itong naging argumento ng petisyon ni VP Sara Duterte, itong latest po, dyan po sa Supreme Court, kaugnay nga dito sa impeachment laban sa kanya, nais na ipatigil itong impeachment proceedings or itong pagdinig ng Kamara kaugnay nga sa impeachment complaints laban sa kanya? Actually, hindi ko pa nababasa yung buong petisyon, pero base lang sa observation ko doon sa Justice Committee hearings na napapanood natin, tingin ko malakas kasi yung ginagawa ngayon ng Justice Committee, naghahanap sila ng ebidensya. Ngayon pa lang, dito sa hearing stage ng Justice Committee. So nangangahulugan na yung mga complaint, walang laman na ebidensya. So hindi dapat ganon kasi yung proseso eh. Dapat nauuna yung ebidensya bago nila susuriin kung kompleto ba ito or sapat na ba ito para matransmit sa Senate. Opo. Attorney, anong status na ho ba tayo sa impeachment process ngayon dyan po sa House of Representatives? So nasa Justice Committee siya ngayon. Na-describe na nga ito ni Congresswoman Luistro as a mini trial na itinatanggi naman ngayon ng mga kasamahan niya. Pero ang malinaw is kung ikukumpara to sa normal na kaso, parang itong preliminary investigation stage. So dito sa preliminary investigation stage, dapat sinusuri ng prosecutor or ng fiscal or in this case yung Committee on Justice kung may sapat nga na ebidensya at sapat ba yung mga aligasyon para makahanap ng probable cause. Ang ibig sabihin ng probable cause, meron nga bang mga krimen na commit at ang taong responsable ay yung isinasakdal or yung irinereklamo kung merong sapat na ebidensya. So, kung yun ang susundin natin, dapat hindi sila ngayon nang naghahanap ng ebidensya. Dapat nabigay na ito ng mga complainant. Tapos susuriin nila kung sapat na ito. Hindi ito pwedeng fishing expedition na ngayon sila magsasabpina kung ano-anong klaseng dokumento na hindi naman nabanggit doon sa mga complaint para hanapan ng ebidensya yung mga alegasyon. Hindi ganon.
hindi tamang due process yon. Inaabuso nila yung proseso, kaya tingin ko malakas yung petisyon sa Supreme Court. Baga malinaw, attorney, na dapat bago nila ito dininig, lahat ng mga ebidensya ay naisama na doon sa mga dokumentong inihain dyan sa House of Representatives bago sila maghanap ngayon. Dapat dinirekta na nga dapat yan sa Senado kung gustuin talaga nilang ituloy, ilusot itong impeachment trial ni Vice President Sara. Oh, in fact, sabi nga nila, tingin nila sapat na yung numero nila para mapagbotohan to at i-transmit sa Senado. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin, number one, pre-judge ito. So kitang-kita mo na agad na labag ito sa due process. Pangalawa, ginagamit nila itong hearings para siraan si VP Sara at para mag-fishing expedition nga, maghanap ng ebidensya para tapatan yung mga allegation. Tapos, yun nga, inaabuso nila yung proseso. Ang problema dito sa Kamara de Representantes natin, nabokya na nga yung unang impeachment complaint. Pinagalitan na nga sila ng Supreme Court na inabuso nila yung proseso doon sa impeachment last year. Ngayon, nabigyan sila ng panibagong pagkakataon, imbis na ayusin nila yung proseso, gawin nila ng patas yung impeachment proceedings, umabuso na naman sila. So hindi mo rin masasabihan itong kampo ni VP Sara, bakit kayo tumakbo na naman sa Supreme Court? Kasalanan nyo yan Kung inayos nyo yung proseso, di sana hindi na kailangan tumakbo sa Supreme Court. Pero inabuso nyo yung proseso, iniyurakan nyo yung mga karapatan ni VP Sara. So alangan namang magpa-api yan, di ba? Karapatan niya pumunta sa Supreme Court. So gawa-gawa niyan, kasalanan niya ng House Justice Committee kung bakit merong petisyon sa Supreme Court. Actually, sa katunayan, attorney, nabanggit mo na yung 2 punto na sinasabi po sa petisyon ni Vice Presidente, yung sabi mo mini trial, fishing expedition, yan po yung kini-question niya. Yung kulang sa ultimate facts, yung walang sapat na batayan o ebidensya, puro alegasyon lamang, yan po. At ilan po dito sa mga punto pa ng kanyang petisyon, yung paglabag sa 1-year bar rule. Iginiit ng kampo ng Vice Presidente nga na 2 sa 4 na impeachment complaints ang lumabag sa konstitusyonal na panuntunan na nagbabawal sa pagsasampa ng higit sa isang impeachment proceeding laban po sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Ano pong tingin ninyo? Hindi ako masyadong familiar diyan sa argument na yan ng grupo ni VP Sara. Pero sa akin ang mahalaga dito, yun nga, itong mga complainants, pati itong mga nagsusulong ng impeachment, binigyan sila ng panibagong pagkakataon. Kung ako ay kasapi nila, ang gagawin ko is lahat ng itong mga ebidensya na pinapasampina nila ngayon, sinama ko na doon sa complaint. Tapos, ihahain ko sa House Justice Committee para itong House Justice Committee, wala na siyang kailangan gawin, kundi suriin. Para hindi maging questionable itong proseso. Pero anong ginawa nila? 'Di ba? Minadali na naman nila yung pag-file ng impeachment complaint. Hindi nila linagyan ng sapat na ebidensya. Tapos ngayon, pinapahanap nila sa House Justice Committee yung ebidensyang dapat nakalakip dun sa mga complaint. So anong ibig sabihin? Para sa akin, ang ibig sabihin nito, hindi nila kayang patunayan yung mga alegasyon nila nang hindi inaabuso yung proseso. Yun ang pinaka-importante dito. Hindi nila kayang talunin si VP Sara sa patas na labanan, whether sa impeachment or sa eleksyon. Kaya ginagawa nila, inaabuso nila yung poder nila dyan sa House Justice Committee para siraan na lang si VP Sara, gawa ng kwento, para makakuha ng siguro simpatya ng ibang tao na maniwala na itong si VP Sara masamang tao, corrupt, para pahinain siya sa 2028 at tuluyang ma-disqualify for 2028. Yun ang mahalaga dito.
politika lang ang hinahabol nila dito, hindi pananagutan.